atong sayawan ng atong buhay nga Diyos. Ato ipakpak atong mga kamot. Araw-araw
worship the Lord. Yahuwah, we thank you for today. We thank you, Lord God. And we worship you, Lord. Come on, just continue to worship the Lord. Lord, our hearts are open and we invite you, Holy Spirit, to come and fill us. Tuong may Ginoo nga pinaagi sa imong pangalan. Muhatag kaayuhan, kadaugan, kagawasan. As we extend our hands towards heaven, we surrender everything into your hands, Lord God. We may not understand at the moment, but we have faith in you, and we believe that you are in control of everything. Come on, for this moment, just a short prayer towards God. Kamusta ka, igsuon? I hope that karon nga taknaa sa man na kaguling ang mukagubot na imong gina-experiencehan karon. Just surrender it to God, and with all of your heart, just worship Him. Worship Him in spirit and in truth. Come on, lift your voice. Hallelujah, we glorify your name. We worship you, Jesus. We lift your name up. Oh, we surrender to you, Jesus. We believe you are in control. Hallelujah.
siya'y tatanggapin mo at piliin. Di ka na mangangamba, ikaw ay anak ng Diyos, at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos, at siya ay tinanggap ko at
belong it to me. We give our lives to you. Even our worship today, our Ruach HaKodesh, salamat sa imong presensya nga ni sa among taliwala. Nabati gyud sa matag usa. Ang imong kalayo, O Dios, imong ginipuno sa among mga kasing-kasing. Salamat sa dihog, Ginoo. Salamat sa dihog, our senior pastor. We acknowledge that apart from you, wala yun ni. Apart from you, dili mi mamunga. Apart from you, wala mi kusog. Apart from you, our Ruach HaKodesh, our senior pastor, wala gid mi mahimo. Among gikinahanglan ang imong kalayo sa kanunay. Among gikinahanglan ang imong dihog sa kanunay. Among gikinahanglan ang imong paggiya, kaalam. Imuhaning bulhaton ang imong giinpas nganhi kanamo. So today, once again, we surrender everything unto you. Ikaw mamuhat sa among taliwala, even as I apply the blood that redeem us from the curse of the law, even ini nga dapit. Salamat to Dios nga ang imong hamili nga dugo maghatag kanamo sa kadaugan. Nga among kinahanglan today. Wala kay balo sa imong mga kanakan, Ginoo, kung unsang ilang mga gina-go through. Pasalamat to Dios. Na akan mas nakahibalo. Akong pag-ampo kanimo amahan nga even niining taknaa, ikaw ang maga-meet whatever need sa imuhang mga kanakan. Even sa imong mga pulong panalangini kini nga magkahatag og kusog, makahatag og giya. Even sa imong mga anak nga niad diri karon, even sa mga challenges, sa mga struggles nga kinaagaan sa imong mga anak, o Dios. Salamat. Bisan pa ni ana, O God. Salamat sa opportunity nga makadaig, makasimba kami nga anak kanimo. Ang among pagdaig, salamat nga imong dawat sa imong trono sa grasya. O Dios, salamat kayo, Amahan. O God, salamat kayo. Holy Spirit, we thank you. And all God's people say, Amen, Amen, Amen. Maayong buntag kaninyong tanan. Ina na imong katapat, maayong buntag kanimo. Og salamat nga ang Dios magapamuhat gyud sa atong taliwala. I could see faces nga bright kaayo sa glory sa Ginoo. Amen. 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 Hallelujah. Manglingkod ta. Salamat kayo music team. And today I would like to bring you to Acts chapter 12, 1 up to 24. And it says here ang atong topic karon is chains break, God's word prevails. Amen. Sa dihang ang adunay gapos, apan ang pulong sa Ginoo nagpadayon. Hallelujah! I would like to state this very, very powerful declaration again para sa mga piniling tauhan sa Dios. Kung tanong siya, why the chosen ones are always attacked first? And why that means you are a threat. Hear me now. If you've been attacked since birth, if chaos follows you even in silence, if you've been betrayed, underestimated, broken, and still risen, it's not because you are cursed. It's because you are chosen. Amen. Before ko mubingga mga inom sa okdali, excuse me. It's not because you are cursed. It's because you are chosen. Woo! The system doesn't waste bullets on the irrelevant. No, dili mo ang sistema no sa kalibutan nga nagatake sa mga pinili. Dili na sila magsayang-sayang sa ilang mga bala sa mga walay dili relevant, dili mga pinili. Amen? The war doesn't raise against the powerless. Only those with soul fire strong enough to break timelines get marked early.
So you weren't attacked because of weakness. You were attacked because of your activation code. Naaday kay activation code. Amen. Visible in the astral long before your name was ever spoken here. The enemies you face, family dysfunction, mental warfare, financial famine, spiritual betrayal, were not random. Dili lang na sila kay murag, niabot lang na siya nga random lang. No! They were calculated diversions. Gusto ka nga i-divert, gusto ka nga ilihis sa imong landas. Because if you ever remembered who you are, kung makinumdum ka lang, kung kinsa gyuday ka, if you ever step fully into sovereignty, if you ever access your divine authority, you wouldn't survive this world. You'd restructure it. I-retransform nimo. Amen. You are a great disruptor, a soul architect, an echo of divine intelligence embedded into matter, and the darkness knew. So ang kangit-ngit, ang kalibutan sa kangit-ngit, makibalo ni anak. Muna nga it moved first. But here's the truth, the fear most. Muna nga ikahadlukan nila o kahadlukan gaday kanila. Pag ikaw makanumdum na, pag ikaw nakibalo na kung kinsa gyud ka, pinili ka, hindi naman dapat pinili ka. Kung here's the truth. The fear most. Attacks sharpen kings. Wow. Warfare makes queens. Ang atake nagapa-sharpen, nagapahait no sa mga hari. Og ang pakigbisog og ang saan siya, warfare, ang laban, muhimo og mga reyna. Woo! And pressure doesn't destroy diamonds. I like this. Pressure doesn't destroy diamonds. It reveals them. It reveals the true, no, ang kasiga, the light of a diamond, the shine of a diamond. You are not a victim. You are a weapon of light. Forged in fire, sent with mission, surrounded by watchers, and backed by source. Hallelujah! So the next time they ask, why is your life so hard? Nganong lisod ba kayo na imong kinabuhi? Look them in the eye, tanawang ilang mga mata og isulti ni. Because I am the threat. Because I carry the code. Because I'm the chosen ones. Woo! Hallelujah! Ug mauni ang nahitabo, even in Acts chapter 12, magta nato, kung unsa kalisod, na-activate na eh, naana ang Holy Spirit. So these people, these ordinary, simple people, had become a threat. They were the one na feared most, no, most feared in the underworld. And that's why the enemy naggamit og mga galamiton pod niya. Diha sa kangit-ngit, sa buhat sa kangit-ngit. Ug mao ni ang ato ang naa sa Acts chapter 12. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Gamit sa kingdom of darkness ang usa ka hari nga ginganlag si Herod. But I tell you mga kaigsuonan, ang Book of Acts it's not a story, it's a story sa power sa Holy Spirit nga nag-move pinaagi sa mga ordinary believers. Ordinaryo. Dili katong mga banggiitan, mga bright, mga ordinaryo nga mga believers. Gigamit sila sa balaan nga espiritu, pero dili lang ni about signs and wonders and miracles. Makita nimo nga naagi persecution. Si James gipatay, si Pedro gipriso, pero unsay tubag sa church? Wala sila ni surrender. Unsay lang gibuhat? Niluhod sila sa prayer. Mo nga misaya alam ka nato today kung adunay change, sunulay gapos nga gusto mo pugong sa katawan sa Ginoo. Ang balaan nga espiritu mo lihok.
ug ang mga gapos, mga bungkag. And the word of God will always prevail. Amen. So makita natin ang unang puntos diri, the chains, ang mga gapos. In Acts chapter 12 verse 4 to 6, si Pedro was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Powerful. Tanawa ko unsa ang picture ani. Si Pedro gigwardahan siya og 16 ka mga sundalo, 16 soldiers. Nakagapos siya ug nakatali sa duha ka sundalo ang nakabantay. Nagbantay siya duha ka sundalo kanabang gitutukan sa duha ka sundalo. Unya sa gawas 16 ka mga sundalo pa. Gawas pala sa tutok sa iyahang nga duha. And it was a locked gate. Nakakandado nga gate. Humanly speaking, imposible nga makagawas gud si Pedro. Makahimo ko siya pagawas ani? Dili ba ingon mo sa sadta ing ana pod karon? Surrounded by darkness, pressured by sin, og in the end times mahibal-an nato ni nga mas grabe pa nga persecution ang moabot. Dili ta mo promise, dili ko mo promise sa inyo nga pag makadiin na mo, makristohano na mo, okay na kayo, all is well na tanan. Naagi persecution. Ina mo tapad, naagi persecution. Ug mas mo level up pa na. Even in this end time, samtang magkaduol, makayunta nga ang kalayo sa Dios na asad, righteousness will miyunta mo soar high, but ang persecution po baning kamot pagpugong sa mga katuhan sa Dios. Pero basag unsa pa kaligon ang kadina. Basag unsa pa na siya kagahi nga kadina, the Holy Spirit can break through. Amen. Ang atong declaration ni ini, no prison can hold the child of God when the Spirit decides to move. Is it true sa inyong mga kinabuhi? Na-experiensyahan na ba ninyo ni? Nga walay bisag unsa makapugong. Unstoppable ang mga anak sa Dios. Unstoppable ang mga piniling katawan sa Dios. Amen! Ang mga katawan sa Dios, dili sila matarog. Ug dili sila miunta, dili sila matandog sa bisag unsa man persecution. Instead, they went to prayer. Even ang mga katawan sa mga believers in the book of Acts, again in chapter 12 verse 5, unsa ang response sa church? The church was earnestly praying to God for him. While Peter was bound, ang church nagtuo sa usa lamang ka weapon. Dili sila mag-rally dito, dili magdala og placard. Ug dili sila maghimo og prison breakout. But the church, nagtuo sila sa usa ka very effective nga weapon. Ug mauna ang pag-ampo. Earnest prayer. Ug mauna ang sikreto. Listen to this. Revival begins on bent knees. Ang revival magsugod diha sa mga tuhod nga nagaluhod. Amen! Yeah, very importante. In this end times, very importante kaayo kay kita naga-desire pa og more nga revival. Kinahanglan nato pa og more nga pag-ampo. Join mo sa ato ang 24 hours prayer chain. By network na i-assign sa inyo ang mga prayer coordinator, join in that movement. Himuon na to kini nga church nga praying church. Just like in New Testament, ang respond kung naa may mga persecution, ang respond kung naa may mga challenges nga giatubang, wala sila, dili sila mo surrender. Instead, they went on war, full gear war. Ug asa nila gi-war, asa nila gilaban diha sa ilahang pagluhod in their secret places. This is a very powerful weapon nato. And that is why in these coming days we will actually move pa in our prayer movement, not only personal nga devotion, not only sa ato ang Tuesday ba ang ato ang intercession during a prayer nga gi-join sa mga ato ang mga
3, 4, 5, 6 nga level. And gina-lead sa ato ang intercessor, team leader, no, si Pastor Ria. Ato pang palabman. And we go to every home. Ato ang himuon nga ang house, ang mga panimalay sa matag si Tihimians, mahimong house of prayer. Nga ang matag pamilya, magtigo, magampo together. Tudluan nato ato mga anak kung saan pag-warfare, praying. Dili lang itong usual na prayer nga mga pa-cute-cute nga mga pag-ampo. Tudluan nato sila kung saan pag-declare, kung saan pakigbisog. Diha sa pag-ampo. Kinahanglan kaayo nato ni. Isip nagpuyo, diri o nagkinabuhi, diri in this end times. Mas mugrabe pa ang attack sa pamilya. Kaya kinahanglang atong i-restore ang atong mga family altars. Atong i-restore nga kita magmaynampuon sa matag-usa. Yun ang pinaka-atakihon na bagyod sa kaaway, ang hierarchy diha sa family. Atakihon ang leadership diha sa pamilya. Ang mga tatay, ang tintalon sa taman-taman. Ug unsa pa ang mahimo ko ang mga leaders diha in the home. Chained and bound no by the enemy. Muna kinahanglan ta mag-ampo together. Ug dili lang as a church, but as a family. Dili lang as a family, but each individual. Kinahanglan kabalutan mag-warfare praying. Amen! Amen! In this end times, dili ta makasurvive kung walay pag-ampo. That's why ang Holy Spirit nagpanawagan og mga watchmen. Watchmen in this church, watchmen in the ministry, watchmen in the homes, in every home. You know, ang mga intercessors nga dili mohunong hangtod moabot ang freedom diha sa matag pamilya. Ang mga intercessors dili moundang hangtod nga ang matag amahan diha sa pamilya sa kabanayan dire sa tibuok Davao City. Even sa atong mga churches, even sa nasod sa Pilipinas, under attack ang mga tatay. That's why we need intercessors nga dili mo hunong hangtod mo abot ang kagawasan diha sa matag pamilya. Chains in families, chains baking gapos diha sa pamilya, gapos diha sa mga balatian. Chains of fear, kahadlok, they're broken when the church prays in the Spirit. Yes, so, rabakarasika na. Hallelujah! Umakita na to that in this story, padayon ta sa atong story in Acts chapter 12, the rescue. Kasi ganahan na nga naay mo rescue ni mo. Acts chapter 12, verse 7 to 11, suddenly an angel of the Lord appeared. Quick! Get up, he said, and the chains fell off. Oh, I like that. The chains fell off. It just fell off. Nangahulog lang. Sa pinaka-dark nga oras, makita nato diri nga ang Ginoo, ang atong Ginoong Dios nag-intervene. Kalit lang, God intervened. The angel woke up Peter. The chains fell. The doors opened by themselves. Mga igsoon, mao ni ang picture. Ako nakita ni, when I studied it, wow. This is the picture of the rapture of the church. Kita niyo ni? This is the picture of the rapture of the church. Sama ni Pedro, nga gisnatch out sa prisuhan before si Herod munta mo patay na niya. The church will be caught up also before moabot ang wrath sa great tribulation. I could really see this. Kasi gusto ni Ana, ay nagsugot, kung apil pa ka ng wrath sa great tribulation, kay naaparabagi wrath of God din ha. Naaparabagi ang mga ilaga sa Diyos. Kasi mo ng wrath of God. Kaya balo mo ng story, makinamdo mo ang story sa wrath of God. Pero kapungot sa Diyos ni siya, dili ni ilaga sa Diyos. Amen. Ang Diyos, mukuha kanato, musakgaw kanato, iyatang ilikay ni Ana nga great tribulation. Hallelujah!
The Spirit is saying to all of us today, get ready. Get ready! Stay awake! Pabilin kung unsa ang naa sa kay kung magtulog-tulog ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, lulubog lulitaw ka. Usahay init, usahay bugnaw. Maglisod ka igsuon sa pagpabilin nung mata. Una kinahanglan gyud ta og kalayo sa Dios. Kung Kamu na ang pagpatulog ka nga, dili init, dili pud kay bugnaw. Murag nalas tama-tama ba, lami kayo na itulog. Even kung unsa ang ginaano nila, pag gusto ka nga matulog o maligo before ka matulog, ang imong iano is warm water. Dili init, dili ibugnaw. Now, di ta gusto ana ang maligo ta na ang klase nga tubig. Dapat ang tubig nga kinagyong gikan murag alkaline water nga naa dito sa mountain of the Lord, bugnaw, makapa-refresh. And at the same time, we need the fire of the Holy Spirit. Kalayo sa Dios ang atong gikinahanglan. Kinahanglan kalayo sa kainit. Kung wala ang Holy Spirit, ang kalayo sa Holy Spirit, una nag-warning gid bayadaan. In Revelation, the Laodicean church were reminded, it's either you are cold or hot. Dili ka hot or cold. O dili ka sa lang init-init, bugnaw-bugnaw. Amen! Amen! Miyon ko sa imo ha, get ready. Iyan naman dapat, get ready! Stay awake! Saan niyo pag stay awake sa papangalaga sa Ginoo nga maminaw ka lang gani wa pagalit ko niabot og 30 minutes na nagwali diri na tuog ka na. Tuog ka na pero smile din. Ayag tulog-tulog diha. Stay awake. Amen. Kay nga ato ang manluluwas moabot na aron i-caught up ka. Diri si Pedro girapture siya. Angel of the Lord ang nikuha sa iyaha. Pero kay baluta nga ang mukuha sa atoa, the rapture of the church, ang musundo sa atoa, dili mga anghel. Dito na sa second coming. Kinsa ang musundo sa atoa sa rapture of the church? Our deliverer itself. Ang ating Panginoong Yahushua. Siya mismo. That is why, blessed kaayo kung maapil ka in the rapture of the church. Woo! Amen. Hallelujah. Yun ang mga imposibleng mga butang ngining panahon na even in this time, what man cannot open, God will supernaturally open. Unsa man ang mga gapos nga nagpabilin sa imuha karon, na may mga gapos, addiction, or whatever na gapos sa imuha karon nga dili ka makapamuhat ba? Dili ka makalakaw, dili ka mahimong fruitful, kay di man ka makalakaw. Saan mo paghimong fruitful kung dili ka makalakaw? Dili ka makapangsabwag sa pulong sa Ginoo. Saan man mo na? Mao na nga, miyon ko sa tua, mahimo lang nato na kung ang gapos nga naa sa atong mga kinabuhi, mga tangtang. Ug kunsa ang makapatangtang niya na, ang ato ragyo, the God of miracles, the God whom we serve, the Holy Spirit, amen, will deliver us. What man cannot open, God will supernaturally open. Chains are falling. Doors are opening. The bride will be rescued. Hallelujah! Kinahanglang mga tangtangan gyud ta niini ug makatangtang ni ana. Salamat nga naay gahom sa Dios. Dili na sa atong kaugalingong gahom di nato na mahimo. Apan naay gahom sa Dios nga mao ang buhatag kanato sa atuang gikinahanglan nga kagawasan. Hallelujah. And point number 4 nga atong hinumduman, the word prevails. In Acts chapter 12 verse 23 to 24, it says there, ato na lang gi-summarize ang verse, ingon to immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, but the word of God continued to spread and flourish. Kinig yung mga tao nga
Kanang mga nag-atake sa ato karon, ayaw mo kabalaka ana. You know, Herod tried to silence the church. Iyang gipatay si James, gi-imprison niya si Pedro, and raise himself up in pride. Pero unsay ending niya? Dili gid maayo nga ending. Dili happy ending. God struck him down. Kabalo ba mo nga giulod siya ato nga buhi? Worms eat him up. I don't know unsa nga klase to, buhi ba ka to? Tinuod ba gyud ka to nga ulod o unsa diretso ba ka dayon? Miyon ko sa imuha ang mga tao nga nagsupil sa Dios, mga prideful, o ginatake ang mga anak sa Dios, naaragod puno sila one day. Ikaw naamantay, kita na mga pinili sa Dios, naamantay one day, pero kanang mga tao nga nagatake nimo, naapon na sila one day. Amen. Amen. Mauna nga dili gid pwede nga prideful ang usa ka tawo. Ang imo ganing pride maoy maputig babaw diha ug atakihon nimo ang mga anak sa Dios, ang mga pinili sa Dios. Bad ending ang moabot sa imuha. Ug mo ni akong giingon diri ang tanan nga gahom nga mo try og stop sa plano sa Ginoo. Even mo try to stop no sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa pag-atake sa mga anak sa Dios, miyon ko sa imuha ma-fall ra gina sila kadugayan. Basta ayaw ka bala ka, ayaw og pagtanom sa imong kasing-kasing, di ta magtanom og anything bad sa atuang kasing-kasing towards ini mga tao nga nagpasipala nato. Kaya ang Ginoo ra gyud bahala nila. Naara gyud sila one day, dili man siguro karon, mayon na tong prosper lagi man sila, maayo man sila. Dili man ugaling karon pero naagi na sila adlaw. Diha sa Ginoo. Nakuha nato, amen? But the word of God will prevail. Even sa end times, maski naa ng Antichrist, false prophets, o bisan pa naa ng persecution, the gospel will advance until the last soul is saved. Kung naay giplano ang Ginoo nga iyahang lawason, bisan pag naa ang Antikristo, bisan naa pang tanan klase nga persecution, false prophet man, ang moabot. Ang Dios dili mo undang sa iyahang plano. Mopadayon ang pagpakaylap sa iyahang pulong, even the gospel of the kingdom will continue to reach out and to be preached until the last soul will be saved. Amen. Kabalo mo nga bisan pag marapture na ta na paghihapon na ay magwali dire sa kalibutan. The two witnesses will continue to preach the gospel. Specifically ngabto sa mga Jewish people. Last day yesterday, no? I was so happy while abi na ako na lang isa ang maglakaw gahapon when I went out about around 6:30. Ako nakasugat na po si Jenny. Jenny ang iyong pangalan. Jenny. Dili sa Jen, but sa Jenny. Ako siyang interview gamay. Ako siyang you look mestiza. And she is the eye of ang iyang papa, ang iyang lolo, pure, gyud nga Jewish German. Ang iyang, so, during the Holocaust, naluwas sila. Naluwas, yun siya, during the Holocaust, my family were saved because even though ang lolo was pure Jewish, but my grandmother is a Christian. So ang mga Christians ato mga panahon na dili man ginaano mga Jewish man gyud. So naluwas daw kuno ang iyang pamilya. And ang iyang papa maoy Jewish German, ang iyang mama maoy Filipina. So Filipina, German, Jewish German. We talk about unsa ang chosen people, ako naging sa iya, that we, the evangelicals, stand with Israel. Dili bago. So, with that, no, I'm so happy.
a Jewish woman, lady, no, nga naginusaran na lang diri sa Pilipinas. No, iyang pamilya, wala dinhi, ang basta complicated ang iyang life. But I hope para sa mga Jewish people because they will be, yun good sila? Walihan good sila. Even these two witnesses will, and all Israel will be saved. May nagisulti sa Romans, di ba? But even at that time, we don't know. Basi na igrasyahan pa sa Ginoo katong mga nangawalihan na nga wala pa kadawat. Basi anang panahon na, mga luwas pa sila. O maabot sila sa second coming, maluwas pa sila. I don't know kung nga na ang grasya sa Ginoo. We don't know. Basi extend pa di ay. Because we know that pag rapture of the church, the Holy Spirit will also stop og muuban sa atoa didto sa langit. But dili pwede nga biyaan sa Dios kung naapay mga kalag nga iyahang gipanagtawag og iyang gidesign nga maluwas. Ug dili maadtog impyerno. Kuha na to? God will advance until the last soul will be saved. Until ang pinakakatapusan na kalag maluwas. Muna kung ang Holy Spirit ang Ginoo nga nagkapadayon sa pagpanglihok, nag-advance sa iyang mga pulong, dili mo na niya mabuhat kung wala ka. Pwede gud nga i-orchestrate sa Ginoo, planohon sa Ginoo, iyahan na planohon na niya, i-strategize na niya, pero kita ang ma-execute niya na. Muna nga dili kita maundang. Ayaw ginugundang sa pag-spread, sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo, sa pagsulti sa mga tao, nga na'y maayong balita sa kaluwasan. Hapit ng atong divine appointment. Kumusta man ang imong house church? Kumusta man ang imong conquests? I tell you, with this, basin karon ikaw, you are bound by fear. You are bound by sickness. Mao na nga dili ka makapamuhat. Kay grabe nagbalatian ka, mahadlo ka, or daghan pa kayo mga impossibility nga naa sa imong kinabuhi karon. Pero hinumdumi ni, the grass withers, the flowers fall, but the word of God endures forever. Amen. Isaiah chapter 40 verse 8. Dili gyud mo prevail gyud no ang pulong sa Ginoo kung kana siya masulti na. Kung kana siya na pamulong na mo accomplish gid na sa iyang purpose na kana siya gi-send out. Amen. Hallelujah. I tell you, God's word will prevail over sickness, over sin, over death, and even Satan himself. Ako siyang giingnan about sa Revelation chapter 12, verse 11, we will overcome. No, the Jewish nation, the Israel, and the Philippines had a very special relationship in these coming days. I tell you. Ako siyang giingnan, mayong naakadres Pilipinas daan. Kaya ang Pilipinas gamiton sa Dios nga mo save pa sa nagpabilin pa nga mga Jewish people. Managan na sa dito, asal sila managan, tanang kalibutan, dili sila dawaton. Mao na ang hitabo. Mao na ang mahimong mga manghitabo. Sama in the Holocaust, walay mo dawat sa ilaha. O kinsa lang ang nagdawat sa ilaha ni adto? Only the Philippines. Only our President Manuel L. Quezon ang nagdawat sa ilaha. Nahibalok ako siyang gingnan, in these last days, we will overcome. Muna nga, dili ta ma-defeat sa China. Muna, ang China po nag-try. China is the red dragon. Kabalo po mo na, tanawan ng ilahang Diyos, o ilahang ginapasayaw-sayaw. Red dragon! Siya na ang buti pasabot na nagsusuti diha in Revelation chapter 11. But in 12, masulti din na, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Kung nahibalo ko kanin akong lakaw-lakaw, mas daghan pa ang masultihan sa pulong sa Ginoo. Literally, nagalakaw. Dili lang na siya lakaw karon kay para mahimong healthy ang ako ang physical body. But I also walk with the intent ng ako ang soul pod mahimong healthy. Amen? By spreading His word. By telling the people kung usang naa sa imong kasing-kasing, ug usang naa sa imong kinabuhi, ug usang kamatuoran nga naa nimo imong nabatunan. Ang kamatuoran nga nagpag-o nimo.
Sige lang kag-receive. Mahimo kang mura kag Dead Sea. Puno og minerals, bugat kaayo. Ug unsay iyang dawak, ug unsay naa din na, mulutaw lang. Ikaw, mulutaw ra gyud ka sa Dead Sea. Mo pud ang mahitabo sa Sakristohanon nga kidawat lang. Walay outlet. Walay masyaran. We are made not just to kalabang mo cater ka lang sa glory sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, sa dihog sa Ginoo. You are created to be a channel of it. May mo ko nga panalangin, ang himaya sa Dios mo channel gikan through you towards the people. Ayaw suluha ang gahom sa Dios. Ayaw suluha ang dihog. Ayaw suluha ang glory ni Lord. I-share na. Ipagawas na. Amen! Anong maragwa naman mo kayo nag-amen diha? Gita mo undang ini. Ang Ginoong Dios hangtod karon nagapamuhat. Mga igsoon in Acts chapter 12 gives us this prophetic picture. The chains cannot hold us. The prayers of the church are powerful. Amen? The rescue is certain. Sure ko nga na rescue mission ang buhaton ni Lord. And Acts chapter 12 also is a prophetic picture that the Word of God will always prevail. Magmadaogon ang pulong sa Dios. Kasi ang pangutala karon sa imuha, andam ka na ba kung moabot na ang trumpet call? Nagkinabuhi ka ba in prayer o expectation sa iyang pagbalik? Dili kay, tanawan ako ang nahitabo. Rhoda ba to ang pangalan na itong young people? Sometimes sila nag-ampo. Ampo sila nga, luwason si Pedro, makagawa si Pedro. Kapalo mo, pag-abot ni Rhoda dito sa, si Pedro dito na sa putahan, pag ganyan niya. Hindi siya katuo. Uli ba siya, si Pedro man siguro niya yung basig iyahara ng kuan, iyahara ng kalag. Even the church, even ang mga believers nga nag-ampo, dili makatuo. Kinulbayog ka na kaya, pangatik-atik diya ba? Usahay, nag-ampo ta. Pero dito mag-expect ka to bagunta. Sa pa? Pagtubagunan mo, grabe di good ko katuo. What? Nganong niabot pa na nga, man di ka dito, No, niabot na kay nito, ka. So, kita, expect og milagro niya. Pagkatapos, pag naabot na, makuratan pa ta. Ayaw na dihag kakurat kung na yung mga tubag sa pag-ampo. Naku, di na ko makurat. Pag nag-ampo ko, yung mga, di na ko makurat. Pag-abot sa unahan, tubag na sa pag-ampo. Wow, Lord. Pawiran ni mo, Lord. O pag-ampo na ko, Lord, yung mo rin gitubag? Na siya. Expect nga ang imuhang mga tuba, ang imuhang mga pag-ampo, tubagon. Amen? Amen! So again, nagkinabuhi ba ka in prayer? And even expectation. Expected ba nimo nga tubagon ang imong mga pag-ampo na agi milagrong buhaton sa Dios? O expected pa pud nimo nga naagyud ang pagbalik ni Lord kuhaon gyud ta? Og andam ka na ba niini? For us to really act on it, kung bound ka by chains, receive freedom now in Jesus' name. Kung gikapoy ka, rise up in prayer. The Spirit is interceding for you also. Kung lahadlo ka sa future, remember, chains break and God's Word will prevail. Salamat sa pulong sa Ginoo nga nagsaad sa atua, Acts chapter 12 verse 24. Mao gini nakapasyak sa ako tanan nga mga words nga naa dito sa diri sa Acts chapter 12. Kinigyud na ako ang ako agyong gipakaganahan. But the word of God continued to spread and flourish. Kisay gusto ni Ana, yes, Lord, your word will continue to spread. O gamiton ko nimo. Ingnan mo kagulingon, gamiton ko nimo, Lord, gamiton ko nimo.
This is our victory. This is our hope. Mao ni ang atong paglaom. Mao ni ang atuang kaduogan. Ang pulong sa Ginoo dili na magapos. Ang pulong sa Ginoo dili mapriso. Kita nimo si Pedro, si Apostol Pablo nga preso sila pero pag-asa sila tuwa sa prisuhan. Mga luwas ang naatanan nga tuwa sa prisuhan. Bantay Manila, even ang mga piniriso nga luwas, nakadungog sa pulong sa Ginoo og sila nituog sila nga luwas. Kana nagpakita ngang pulong sa Ginoo dili gyud na nimo mahuktan. Dili na nimo mahimo, dili na siya mabound by chains. But the word of God will prevail. Manindog tang tanan karon ang sa makausapa, let's sing that song Kalayo sa Dios mabot sa toa. Sa title adto. Kabalo mo sa title oga mao na ang I pray nga mao na ang ato pag-ampo karon. Pray in the Spirit right now. Oh Holy Spirit of the Lord, let your word of God saturate our hearts. Let your word of God, oh Holy Spirit of the Lord, let your fire flow. Let your fire fill our hearts today. Ang imong makatawan o Dios mulakaw. Ang imong makatawan o Dios dili magunitan. Dili mapriso. Diha sa ilahang sa mga gapos sa kinabuhi. Lord, dili Ginoo sila mapugngan. They are unstoppable. Your people will continue, Lord God, to be used. Mahimong channel of your blessing. Mahimong channel of your glory and power. Oh, kalayo sa Diyos. Oh, banal na apoy ng Diyos. Flow, flow, flow. And fill up your people. Ug dal-ami Ginoo sa dapit asa minimo gusto Ginoo dalon. Kung asa ka mamuhat o Dios, dito mi dala. Oh God, ang imong pulong dili mapugngan. It will continue to spread. It will continue to flourish. Oh God. Commit yourself to the Lord right now. Niini nga si Mana ayaw ug sugot. Nga matanggong niha kanimo ang kamatuoran nga imuhang na-eksperyensyahan ug imong naangkon. Pakipag-covenant sa Holy Spirit. Holy Spirit, dal ako sa dapit diin ka mamuhat. Dili pwede nga walay pulong, dili walay tao nga akong way tao nga ma-bless. Pinaagi sa pulo nga akong masultingan ha kanila. Ingna ang balaan nga Espiritu karon. Holy Spirit of the Lord, gamita ko himo ako nga imong baba, imo ang tigpamulong. Oh, Holy Spirit of God, mukanker ko og teritoryo, mukanker ko og pamilya. Oh, Spirit of the Lord, your presence will lead me. Your presence will empower me. Open ako kalayo sa balaan nga Espiritu. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Oh, hallelujah. Ruach HaKodesh, fill your people with your fire. Fill us with your fire. Oh, banal na apoy ng Diyos na mo.
kaigsuonan na dungog ninyo ang pulong sa Dios. Ug malinaw, linaw kayo ni, klaro kayo ni. Isa lang ang dalan alang sa kaluwasan. Ug mauna ang ato ang Panginoong Ginoong Yahushua. Ingon sa John chapter 14 verse 6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan gawas pinaagi kanako. Ug ato ning hinumduman Acts chapter 4 verse 12, walay laing pangalan under heaven given to men by which we must be saved. Wala na laing pangalan. Wala gyud laing manluluwas ang ato lamang Panginoong Yahushua. Dugay na ba ka nga nangita og tinuod nga kalinaw? Maybe nagdala ko og kabugat no sa sala. Iyo kanimo karon kung ipahayag nimo sa imuhang baba, kung isulti nimo sa imuhang baba. Nga si Ginoong Hesus ug manalig tuo ka kaniya sa imong tibuok nga kasing-kasing nga siya namatay alang kanimo ug nabuhi alang kanimo, maluwas jud ka. Maluwas ka. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ayaw na paghulat og ugma. Karon ang adlaw nga mo decision ka alang sa imuhang kalag, alang sa imuhang eternal nga destiny. Andam na ba ka nga dawato nimo si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing? Kung andam ka na, iampo ni nga pag-ampo. Palihog music, palihog. Ginoong Hesus, sundugan ni nga pag-ampo. Ginoong Hesus, niduol ako kanimo karon. Akong giangkon nga ako makasasala ug dili ko angayan nga imuhang luwason. Dili na ko Ginoo mahimo ang pagluwas sa akong kaugalingon. Dituo ko Lord nga ikaw Lord Jesus namatay diha sa cross alang kanako. Apan nabuhi ka aron tagaan ko ug kinabuhing walay katapusan. Ginoong Hesus, pasalo ako sa akong tanang kalapasan ug kasalanan. Limpyuhi ko, pinaagi sa imong hamili nga dugo. Gidawat ko ikaw nga akong bugtong og personal nga manluluwas. Sukad karong adlaw, musunod ko kanimo. Isurrender na ako akong kinabuhi nganha kanimo. Salamat Ginoong Hesus. Kay imo kong giluwas na ining adlaw. Amen. Amen. Kung imo tong gisundog igsuon, mayon ko sa imuha, welcome to the family of God. Nagsaad siya nga tanang mo dawat kaniya, tanang mo tuo sa iyang ngalan, tagaan niya kagahom nga mahimong anak sa Dios. Inarish na ang espiritu, ang bagong espiritu nga naa kanimo, pinaagi sa iyahang mga pulong. Amen. Basa sa pulong sa Ginoo, sugdi ang Mateo hangtod nga mailhan pagidi mo ang ato ang manluluwas nga mao ang atong Ginoong Yahushua. Amen. Let's go to our offering. Could hold Peter. No chain can hold back the blessing of God over your life. Your obedience is not wasted, but keys that open supernatural doors. His word will prevail over every lack and every fear. Kingdom citizens, let us give in faith and watch God move mightily in our lives. Let's go! Hallelujah! Let's bring our offering and give it to the Lord! Sa
can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, Lord, sealed by your most precious blood, kini nga mga tithes and offerings sa imong mga katawhan. Salamat to Dios that you will receive the anointing for wealth, anointing, Lord, for prosperity, increase and multiplication, and even, Lord, and everything their hands finds to do, Lord God, it will prosper in the mighty name of Yahushua. And even as I declare this priestly blessing, Yebar kika Adonai Vishmarika, Yayera Adonai Panabaleka Bikunika, yes Adonai Panabaleka Vyasamilika. Shalom. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing and nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor and strength and anointing will be with you all. And all God's people say, receive and say, Amen and Amen. For our announcement, registration is open for our Feast of Tabernacles at Yusuf Gym on October 8 with special worship experience by MG Flores Band. Registration is 300 pesos only for VIP and 200 pesos for regular tickets. Registration is available now at the lobby area, or you can connect to your network. Secure your tickets now. And calling all our socialites, young professionals and business owners, we will have a gathering on September 12, 6 to 9 p.m. here at Cinema 5. Our goal is 1,000 participants. So lahat ng ating mga business owners, bisag unsa pa na imong business, naman ka sa palengke, unsa pa na imong ginapamaligya, you can join us this coming Friday, September 12, 6 to 9 p.m. This is just a free event for all of us. Again, this is just for free. And for all our young leaders from ages 12 to 25 years old, you will also gather on September 19, 2025, 6 p.m. Kaya naman sa lahat ng ating mga young people, please, please, please scan the QR code posted at the lobby area para makapag-register. And every Tuesday is our corporate intercession at 5:30 p.m. followed by the leadership group meeting per 288 at 6:30 p.m. And of course, Holy Spirit University classes after every service, after the last service. And today, 6:30 p.m. ang ating classes from SOD 1 to 4, still here at Cinema 5. And finally, see you again next week for our Saturday and Sunday services. That is all for our announcement. God bless everyone and see you again next Sunday.